Puntahan naman po natin yung isang impormasyon na nakuha ninyo kaugnay dito kay Miss Catalan, no? Yung talk to us about the admission or the information that you got regarding the envelopes that she received at DepEd. Yes, kanina nga natanong po natin, na-curious po kasi ako nung sinabi po na siya yung chief accountant. So, sinubukan ko po siyang tanungin at tinanong ko po siya kung siya ba ay nakakatanggap din ng envelope. Surprisingly, ang sinagot po niya ay oo. At tinanong ko siya kung magkakano, sabi niya 25,000 a month. So, tinanong din namin siya kung ilang buwan, 9 months, at sinabi ko na sa kanya. So, hulaan ko kung anong buwan between February to September dahil yun din ang buwan na naalala ko na kung saan nakatanggap din po si Yusek Gloria Mercado. At ito naman ay inamin din niya, yun din yung buwan na nakatanggap siya. Now, sinasabi niya na tinanong daw niya si Sunshine Fajarda na ito bang pondong ito ay galing sa confidential fund at sinabi naman ni Sunshine na hindi daw. Pero kung titingnan po ninyo na yung time or yung period kung kailan nakatanggap sila ng allowance dito po, makikita po ninyo, ito rin yung mga period na may confidential fund ang DepEd. Sabi nga niya po kanina na kaya tinanong siya kung bakit mo tinanong ito kung ito'y galing sa confidential fund. Kasi daw, ito daw yung natanggap niya pagkatapos ma-release yung confidential fund noong February. At nung tinanong namin siya, nung after September, nakatanggap ka ba? Hindi na raw. Alam naman po natin na ang DepEd nakatanggap po ng confidential fund until third quarter ng 2023 or which is September. So nagtutugma yung time frame. So at the very least, ano siya, coincidental. Pero how do you find out whether confidential funds were indeed used for that allocation, yung pamimigay ng buwan-buwan na 25,000? Is there a way? Kaya nga po vital. Kaya nga po importante na dumalo po yung mga iniimbitahan po natin na resource person, kagaya nga po yung SDO po. SDO Fajarda, Edward Fajarda ng DepEd para makapagbigay linaw po dito. Lalong-lalo na rin po si Sunshine Fajarda nang masabi po nila kung saan po nila kinukuha yung pondo na pinamimigay nila. At ang isa rin pong napansin ko, yung mga nakatanggap po, si Yusek Mercado, si Attorney Osias, at ngayon po, si Ma'am Catalan, ang Chief Accountant. Kung mapapansin mo, lahat sila, may kinalaman sila sa procurement o yung mga dinadaanan ng mga papeles. Kasi si Yusek Mercado, siya po yung naging hope o head of the procurement agency entity. Si Attorney Osias naman, siya naman po ang naging head ng BAC o Bids and Awards Committee. At eto nga po, si Ma'am Catalan, siya naman po yung chief accountant. So kung titignan mo, yung tatlong nakatanggap, dumadaan dyan yung mga papeles. Unlike yung mga tinanong po kanina, si Attorney Powa, si Yusek Powa, si Yusek Mempin, si I think Asek o Yusek Monsayak. Lahat po sila, the four of them, may isa pang Yusek dun eh. The four of them denied na wala silang natatanggap. So, what is, ano po yung pinagkaiba nila? Tingin ko yung mismong posisyon na hinahawakan po nitong tatlong to, medyo may kinalaman po pagdating po sa mga, yan po, sa mga papeles, lalong-lalo na sa paggamit ng pondo. Doon po ba sa organizational structure ng DepEd, silang tatlo lang po ba merong kaugnayan sa ganyang mga proyekto? Yung pagdaan ng mga ganyang papeles? O meron pa? Kasi kung meron pa, di ba pwede rin sila ipatawag at tanungin kung sila rin ba ay nakakatanggap ng ganyang salapi buwan-buwan nung ganong period? Tama po kayo. Meron pa po yan. I'm sure yung head po ng budget, yung head po ng yung mga miyembro po ng BAC. So yan, siguro kailangan malaman din natin kung sino-sino yung mga yan at mapag-aralan po kung sino-sino sila
Nang sa gano'n ay maimbitahan po sila sa susunod na pagdinig. Meron po bang nasilip na po ba ng komite yung isinumite sa COA patungkol po ron sa kung paano ginastos yung bahagi ng confidential funds ng DepEd under SARA? Para pwede niyo i-cross-check kung meron bang tumutugma dito sa mga natanggap ng mga tao na ito. Well, sa kanina, yung pa lang po yung mga natanong po natin. Sabi ko nga po, hindi pa naman po ito yung huli. Kaya lang, alam po ninyo, napaka-importante talaga na maka-attend din yung ibang mga iniibitahan po nating resource person nang sa ganun maging malinaw po ang lahat. Pero kung paano kung hindi pa rin talaga sila attend? So, ano yung magiging conclusion dito? Alam po ninyo, sa ngayon, may marami na po tayong mga conclusion na nakikita ng mga violation nila unang-una, ito po, pag hindi nila ito maipapaliwanag ng maayos, makikita po natin yung bribery po dito. So, doon naman po sa certification, yung 15 million po na ginamit po nila to justify yung Youth Leadership Summit daw na hindi naman po talaga na-download. Nawawala yung pondo. Ngayon, ang tanong po, nasaan po yung pondo? So, yan po. At saka yung pong 16 million sa yung pagrenta ng mga safe houses. So, nakikita na po natin na may mga violation na po sila criminally. Violation ng anti-graft, and so forth and so on. So, lahat po yan, unless and until ma-controvert po nila or mapaliwanag nila, sa akin pong paniniwala, medyo mabibigat po ang mga itong paratang na ito sa kanila. Yung bigat po ba ng mga paratang na ito, could they also comprise the articles of impeachment kung sakasakali? Well, obviously, may betrayal of public trust po dito. Meron po ditong graft and corruption. Meron po ditong case ng bribery. So, makikita na po natin. At yung amount po neto, pwede po itong bumagsak sa plunder. That is other high crimes. So, lahat po yan ay malinaw sa impeachment. Na grounds for impeachment. Medyo mas nalalapit ba kayo doon sa idea? Kasi, again, si VP Sara yung una nagbabanggit nito na ang balak daw ng Kongreso ay impeach siya. Mas nalalapit ba doon sa possible impeachment because of things that were unearthed? Well, kasi kung tinatanong mo sa akin kung may grounds, may grounds. Now, whether it will prosper, that's another question. Dahil unang-una, alam naman po natin na by next year, political season na. Start na ng kampanya national ng February. So, pangalawa, syempre, hindi ko rin po masasagot pagdating po sa Senado kung ano po yung magiging treatment dyan. So, ito po yung mga issues po at mga challenge na kakaharapin po natin. Pero nga, bukod sa realidad na yon, at least based on the grounds that you mentioned, are you medyo nalalapit na ba kayo dun sa posibilidad na ma-impeach siya at least yan sa House? Well, kung sa House, sa tingin ko, pwede naman. Pero kasi kami, as bilang miyembro po ng committee, hindi pa po namin napag-uusapan yan normally po, nababanggit ko lang yan pag tinatanong lang po ako kung may ground. At ako naman, inaamin ko sa akin pong paniniwala, may mga pasok po to kung sa grounds. Okay. Sige, Congressman Joel Chua, maraming salamat po for joining us tonight. By the way, kailan yung susunod na pagdinig po ng Good Government Committee? Sa ngayon, wala pa po, pero baka by next week po, malamang meron po tayo. Okay. Sige, maraming salamat. I noticed nasa opisina pa kayo, no? 9:37 na ng gabi. Maraming salamat po for joining us tonight, sir. Thank you po. Thanks Christian, and maraming salamat din sa iyo.